Hello guys! Welcome back again sa ating channel. Ito po ang ating ibabalita guys na hindi po binabalita. Hala, grabe ito. Shortage po ba tayo sa tubig? So ito na po guys, pinangunahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mega project po na 26.5 billion pesos po ito guys. So, wala na po tayong shortage sa tubig. Lalo na po dito sa Metro Manila po guys. Itong Upper Wawa Dam po, nandito lang po yan sa San Rafael, Montalban, Rizal. Kung saan grabe ito, mega project po talaga. Hindi na po tayo magkakaroon ng shortage sa tubig. Lalo na po dito sa Metro Manila. At soon po, no, sa buong Pilipinas po ito. Yun po yung aim or plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po sa bagong Pilipinas. Kaya panoorin po natin to. Ang aim po ng dam guys, syempre po, wala na pong shortage sa tubig. Flood control po, no? So galing po sa taas, sa bundok, so mahaharang po dahil sa dam. Hindi po yung pagbuhos sa bundok ng tubig, bubuhos po lahat no sa baba, sa Metro Manila or kung saan man po yan na mga probinsya. So bababahain po yan. So flood control din po yan ang ating dam. Syempre po, pag climate change na po, so pag may El Nino, so ayan, may tubig tayo na reserve. Alright? So ayan, no more shortage na po tayo sa tubig. So, yun po yung aim ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya panoorin po natin to guys. Dam project. And now we shall proceed to the ceremonial pressing of the button that shall close the bottom valve of the gate and signal the start of impounding process to fill up the dam's reservoir. On the count of 3, Mr. President, may we request you to please press the button. 3, 2, 1, and press. Thank you, Mr. President, and congratulations to Prime Infra and Wawa JVCO for this important milestone and the delivery of the Wawa Bulk Water Supply Project. Suffice it to say, we need a new source of water to ensure the water security of Metro Manila and surrounding areas now and in the decades to come. And that's why we are all very happy to be here today to lead the impounding process ceremony of the Upper Wawa Dam. The Upper Wawa Dam will be the biggest water source to be built in the country in over 50 years, next to the Grabe. Angat Dam. Having been accomplished a year ahead of schedule, this monumental development has set a lang. new standard. Grabe, ito pala the biggest. Pangulong Bongbong Marcos lang ang may gawa nito. Parang kanyang ama po guys no, na syempre makikita mo doon na lahat ng mga dam dito sa Pilipinas, gawa po yan ng mga Marcos. Okay? Yung kanyang ama, kahit itanong natin sa ating mga lolo't lola, alam po nila yan, yung mga proyekto po ng kanyang ama na ating former President Ferdinand E. Marcos Sr. So ito na po ang junior, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. No? Nakikita natin ang replika ng kanyang ama. So napakagaling talaga ang kanilang aim at ito na po ang aim ng ating Pangulo sa bagong Pilipinas. So kaya po bagong Pilipinas. No? For infrastructure Tuloy projects natin. of similar magnitude in terms of scale and impact. I recognize the Prime Infrastructure Capital, its joint venture Wawa JVCO, and the Metropolitan Waterworks and Sewerage System for your continuing commitment to building critical infrastructure systems that will address the needs of our people and of our country. These 438 to 710 million liters per day translate to supporting the water supply needs of about 2.2 to 3.5 million Filipinos in the MWSS service area.
This dam will also foster climate resilience amongst our people by protecting our communities downstream from flooding and by mitigating the detrimental effects of drought. I now ask the Prime Infra and its joint venture Wawa JVCO to continue collaborating with the DNR, prioritize watershed protection in the Upper Wawa Dam, as well as the reforestation and biodiversity preservation in the Upper Marikina River Basin protected landscape. Rest assured that this administration remains firm in its resolve to pursue a more transformative endeavor that will champion the optimal health and growth of Filipinos across the country. We will continue to address water security challenges to ensure that every Filipino has access to sufficient and clean water. Water is life. Water is life for human beings. Water is life for our economy. Water is life. Let us not only consider this as a milestone in our nation's development, but also as a symbol of our collective determination to lead better lives and shape a more promising, bagong Pilipinas for the Philippines. Grabe! Woo! O, nakita niyo yan, oh. Napakaganda, oh. Grabe na dam na to, oh. So, sa taas ng bundok, para protektahan ang mga nasa ilalim. Siyempre, yung Metro Manila po dyan, nangunguna. So, ayan guys, napakalupit na project na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya po kanina, di ba? Water security. So, magkakaroon na talaga ng water security. Hindi na po talaga magkakaroon ng shortage, kagaya po sa mga ilang administrasyon. Puro shortage. Nagka-shortage sa ganito, sa tubig. Hindi lang tubig, di ba? Pati yung mga electricity natin, nagkakaroon ng shortage. Pero dito po sa bagong Pilipinas ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ayun, water security. So, secured na po tayo. Wala nang shortage, guys, na sinasabi nila na mga magkakaroon ng shortage or what. Wala. Wala po yan sa panahon ng Marcos. At syempre po, yung sinabi niya kanina, so, flood protection. So, galing sa taas, yung ulan. So, nakaharang na po, no? Climate resilient din po, sabi niya po kanina. So, kahit may El Nino, kahit tagtuyot, may tubig tayo. So, yun po talaga, water security nga po na tinatawag. At syempre po, ito po, yung proyekto na to ng ating Pangulo, so 700 liters per day po ito. So, dadaloy po ito sa 3.5 million na Pilipinos, guys, no? So, yun po ang proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang Upper Wawa Dam. So, yun po sinabi niya kanina, ito ang pinakamalaki na dam. So, sunod po yung Angat Dam na tinatawag niya. Ano pa po ba maidagdag niyo po, Pangulong Bongbong Marcos, sa ating Upper Wawa Dam? So, pakinggan natin, guys. Distribution po ng tubig mula rito sa dam, lalo na po sa mga underserved areas. Well, this is the whole point of this project, this massive project that we have done. Dahil nakita natin kaagad na may mga areas na hindi talaga nagkakaproblema sa tubig. Kaya natin tinulungan dahil itong project na ito. At saka malaking PPP project ito, kaya naman nabuo. At now I'm very happy to be able to say that yung mga ibang lugar na dati ay hindi regular ang kanilang ang kanilang supply ng tubig ay magkakaroon na ng regular na supply. And that's the important thing. That's really what this is all about. Alam naman ninyo, binubuo natin yung Department of Water Management, binubuo natin, marami tayong ginagawa sa NIA para sa water management din. At lahat ng ating private sector partners ay tumutulong para nga dito sa ating mga ginagawa. Dahil napakahalaga, napaka-importante na magandang supply natin ng tubig.
At lalong-lalo na sa mga malalaking syudad na nauuna na dyan ay siyempre yung NCR. Ngunit kailangan pa rin natin tignan ang mga iba't ibang highly urbanized areas dahil meron din silang problema sa tubig at kailangan natin tugunan yung problema na yan. So this is a very, very good beginning. I hope it inspires other PPP projects that will bring a good supply of water, affordable supply of water, a good supply of clean water to the what were previously underserved areas. Yun! Napakagaling. So, ayan guys, grabe ito, no? So, binabalita natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito lang po sa aking channel, RJ Angeles RN. So, ano pong makokomento nyo guys? Comment down below, okay? Tapos i-share natin at para lumaganap ang mga gawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ayan po talaga guys, hindi po biro ito, 26.5 billion pesos na project. So, ayan po. Maraming salamat po at huwag kalimutan mag-like, comment, share, subscribe. Yun po yung sinasabi ko kanina. Thank you so much. So, next video tayo. So, magkaroon din po tayo update ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, mag-subscribe na po. Thank you. Bye!